Pinag-usapan na natin yung Mindanao ilang araw na. 'Di ba yung Mindanao? Um, at alam natin kung kahapon pinag-usapan natin kung bakit merong ganitong klaseng move para isulong yung independence ng Taiwan. But I don't think it will be successful. I don't think mas nakikita ko na ito yung distraction kaysa dun sa bangag, yung BBM bangag. Hindi yun ang nakikita akong distraction eh. Ito yung mas nakikita akong distraction. Etong Mindanao. Kasi alam naman ni Digong na imposible mangyari yan eh. Alam niya yun. Alam niya yun. Pero he's throwing it out there. Bakit? Para i-distract yung tao doon sa issue ng fentanyl. Para hindi na pag-usapan yung fentanyl. Yun. Ba't ko naisip yan? Mamaya ako mapaliwanag. Pero yun ang nadadama ko dyan. Kasi mga kotsero, itong si Raul Manuel, nag-comment siya. Ano yung kinoment niya kanina? Ito yung sinabi niya. Duterte's Mindanao secession bid could be ICC escape plan. So si Raul Manuel talaga hindi ko alam ba't nahalal ng kongresista to eh. Yung party list talaga na yan, dapat tanggalin na. Ito dapat yung inaamyendahan sa Constitution eh. Itong party list na to. Tignan nyo gano'ng kabobo naman to. Ang bobo na ito, sobra. Ang bobo talaga ni Raul Manuel, promise. Yung mga dating Makabayan Black, yung grupo nila ni Bigote, yung grupo ni Bigote, yung mga nauna sa previous admin, medyo matatalino yun. May utak yung mga yun. Kapag pumulitika sila, politika talaga. Tsaka maganda yung pasok. Suabe, kumbaga. Suabe. Itong naiwan, itong tatlo, si Franz Castro, itong si Raul Manuel, at saka si Arlene Brosas, ay, bobo talaga akong bobo, promise. Ayan. At bago tayo magpatuloy sa ating next topic, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, at lagay nyo ba account details dyan. At pwede na magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. ICC escape plan? Pelikula to? Ano to, pelikula? ICC escape plan ang wala. Ayan, si Carlos Zarate. Yun, yung mga naunang mga komunista. Carlos Zarate, Saturnino Campo. Yan yung grupo nila. May utak yun eh. Kapag namulitika sila, si Nery Colmenares, pag namulitika sila, ay swabe, maganda yung pagkapasok ng politika. Hindi mo siya ang hirap ibatikos. Kasi swabe. Yun. Kumbaga, hindi masyadong obvious na namumulitika lang sila. Ito hindi eh. Ang bobobo eh. Bistado yung kabobohan, no? Tapos nagmamayabang pa siya, summa cum laude daw siya sa UP. Sige na lang, tsaka happy eh. Diba? But anyway, ito kasi sinabi niya. Kabataan Party List Representative Raul Manuel warned against the hidden agendas behind the plan to separate Mindanao from the Philippines, a proposal echoed by former
President Rodrigo Duterte. Nakakapagtaka ang timing nito. Bakit hindi ito pinanawagan ni Duterte habang Pangulo pa lang siya? Ngayon lang niya naisip gawin ito dahil wala na siya sa kapangyarihan at nagugunaw na ang alyansa nila sa mga Marcos. Okay? Pagsalba lang ito sa baluarte nila para maprotektahan ang kanilang poder. Mawalang galang lang po pero hindi nyo pagmamayari ang Mindanao. Okay. Kasi ito pa sabi niya. Sa katunayan, nais lang gawing escape bunker ng mga Duterte ang Mindanao. Sa panahong tugisin na sila sa ICC. Kapag umuso ng investigasyon at nahatulan sila sa kanilang mga krimen sa mamamayang Pilipino, imbes na humarap at linisin ang kanilang pangalan, di lang sila tatakbo pero maghahasik pa ng gulo sa bansa. Alam nyo, mali ka ng banat dito eh, Raul Manuel eh. Summa cum laude ka pa naman daw. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Bitang wala. Sabihin nyo yan kung posible. Sabihin nyo yan kung posible na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pero hindi. Paano niya gagawin na gawing bunker ang buong Mindanao, escape plan ang buong Mindanao, kung imposibleng magawa yun? Dapat ang binatikos mo, napakagahama naman ng Duterte nato. Ganon. Gustong pagharian ng buong Mindanao. Yun ang bigat, yun ang banat dyan. At least kung yun, medyo pasok ka. Kung yun ang binatikos mo, medyo pasok ka. Kaso hindi. Ang binatikos mo, ICC. Nagsalita na ang Solgen. Ulit. Kung kulit-kulit kasi ng mga ng mga propagandista ng mga Duterte Balahura supporters eh. Ang sabi, ICC can issue arrest warrant. O pwede siya magbigay ng warrant of arrest. Pero enforcement is another matter. Enforcement. Anong ibig sabihin nun? Simple lang naman, guys. Dito sa Pilipinas, kapag nagbigay ka ng arrest warrant, merong mag-e-enforce ng arrest warrant. Kapag ang korte ay naglabas ng arrest warrant, merong PNP at may NBI at kahit ano pang law enforcement na mag-e-enforce ng warrant of arrest. Last I heard, wala namang pulis ang ICC. May pulis ba ang ICC? Sino mag-e-enforce niyan? Sino mag-e-enforce niyan? Kung ayaw natin makipag-cooperate dyan sa ICC warrant of arrest na yan. Subject to approval pa yan, Ram Gonzales, kung Interpol. Subject to the approval of the state pa yan. Take note, mga kochero. Kaya nga ito yung paulit-ulit na sinasabi. Simpleng paliwanag na lang. Simpleng paliwanag. Kaya kaya importante yung usapin ng jurisdiction. Sa jurisdiction po, ang jurisdiction po kasi, ang ibig sabihin niyan, ang korte ay magkakaroon ng kapangyarihan una sa cause of action doon sa kinomplain, sa nireklamo, at saka doon sa person. Yun ang ibig sabihin ng jurisdiction. Magkakaroon ng kapangyarihan na ang korte doon sa kaso, sa cause, at saka doon sa person, sa tao. Kaya importanteng usapin dito yung jurisdiction. Hindi ho basta-basta na, kasi di ba binabato-bato yung salitang jurisdiction, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, etc. etc. Konti ang nakakaintindi. Simple lang yun. Ang jurisdiction ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan
ng korte doon sa kaso at doon sa tao. Yun lang yun. Ngayon, kung walang jurisdiction ang korte sa kaso at sa tao, paano siya magkakaroon ng kapangyarihan na i-enforce ang kanyang desisyon? Wala. Wala. Wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Kasi, kumbaga sa bahay, para makapagpatayo ka ng bahay, kailangan mo ng titulo ng lupa. Kung magpapatayo ka ng bahay sa lupa na hindi mo titulo, anong tawag sa'yo? Squammy. Squammy ka. Or illegal settler. Hindi man tawag doon, di ba? Illegal settler. Yun ka. Wala kang kapangyarihan doon. So, yung titulo, yun yung jurisdiction. Kung wala ka nun, hindi mo may enforce yung arrest warrant. So, eto, kaya sinabi ng Solgen, kahit maglabas ang ICC ng arrest warrant, problema pa rin nila yung enforcement. Bakit? The ICC may issue a warrant but its enforcement in Philippine territory is another matter. That's why cooperation with the Philippine government is crucial. Squambag. Squambag ang tawag pala doon. Oh. Informal settler, ayan. Thank you very much. Solo Island Girl. Informal settler. Thank you very much. Ayun. Informal settler ka. So, kumbaga, for lack of a better illustration, ganun si jurisdiction. Si jurisdiction yung titulo doon sa lupa. Kung wala ka nun, wala kang karapatan doon sa lupa. Lalong hindi ka pwede magpatayo ng bahay. Dahil kapag lumabas yung merong jurisdiction o merong titulo, may-ari ng titulo ng lupa, anytime, pwede kang paalisin. Yun. Ganun siya. Kung hindi maikipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC, wala silang magagawa. Kung hindi ite-turn over ng Pilipinas, si Digong, si VP Sara, si Bato de la Rosa at si Bongo sa korte ng ICC, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng ICC sa person nila. Wala silang magagawa. O may mga nagsasabi, may Interpol naman. Paano si Interpol? Ang naalala ko nagsabi niyan, sila Trillanes, tsaka who's this guy? Ronald Llamas. Sabi nila, may Interpol naman baka, etc. Take note yung kanilang language. Pag pumayag ang Pilipinas, baka maaresto ng Interpol. Baka. Pero kailangan pumayag ang Pilipinas. Hindi mo pwedeng i-violate ang sovereignty ng kahit anong bansa. China lang ang gumagawa nun. China lang ang gumagawa ang lumalabag sa sovereignty ng ibang bansa. Hindi natin pwedeng gawin yun. If you are a country that respects international law, ay hindi mo gagawin yun. Ayun na nga, Krisan, Gamulo. Iyon nga ang punto. Bakit? I-highlight ko yung question ni Krisan. Yun naman pala ba't nila inaaway si BBM dahil sa ICC? Exactly my point. And it's also my question. Anong trip nila? Ilang beses nang sinabi ni Presidente na hindi tayo, ang Pilipinas, ay hindi makikipagtulungan sa ICC in any way, shape, or form. Sovereignty. Hindi yata talaga naiintindihan ng mga tao at ng media ang sovereignty. Ang sovereignty, mga kotsero, ay ang kalayaan
ng isang bansa na tahakin ang landas na mas makakabuti para sa kanya. Yun ang sovereignty. At ang soberenya ay nanggagaling sa taong bayan, hindi sa gobyerno. Sa tao. Kaya nga ang explanation diyan, kaya nga ang Pilipinas is both democratic and republic. So, yun. So, kaya yung sinasabi ng ng ating gobyerno, importante na maipagtulungan sila sa atin. Walang issue kung nandito sila. Hindi issue yung nandito sila at nag-iimbestiga. Which they also cannot do without informing the government. Magkakaproblema sila pag nagdesisyon si PBBM at sinabi niya, ay sige na nga, kunin nyo na tong mga to. Doon sila problema. Pag sinabi ni PBBM sa ICC, asan ang warrant nyo? Amin na yung warrant nyo, i-enforce namin. Yun ang problema nila. Doon sila magkakaproblema. Doon sasakit ang ulo nila. Doon sila dapat magwala. Kasi may 4 na taon pa. May 4 na taon pa. Sino yung sabi niyan? Anong kapangyarihan ng ICC to block any economy? Mactan. They're a court. They're not even a country. They're not a country. They're a court. Ang Amerika nga hindi party sa ICC eh. Hindi nga siya party sa Rome Statute na apektuhan ba ekonomiya nila? Hindi. Wala nangyari sa economy nila. Payaman pa rin sila ng payaman. Sabi niya, he said the ICC prosecutor must investigate evidence that is both incriminating and exonerating. Ibig sabihin, dapat ito ay makakapagpakita ng guilt or innocence. So it can be incriminating or exonerating. In other words, his investigation must be free from bias and prejudice. Otherwise, it is insufficient for the issuance of a warrant. So kung yung isa lang naman yan, basically, kung yung isang side lang ang pinapakinggan mo, kung yung isang side lang ang pinapakinggan mo at wala kang nakukuhang ibang perspective, dahil hindi ka makapag-imbestiga na maayos, paano ka makakapag-issue ng warrant? Sino lang ba nagsabi na mag-i-issue ng warrant? Sino ba nagsasabi na mag-i-issue ng warrant? Di ba si Trillanes lang naman? Ba't magpapaniwala kayo kay Trillanes? Kailan ba siya naging member ng ICC? Kailan ba siya naging member ng ICC? Si Trillanes. Last I heard, tatakbo lang siya mayor ng Caloocan. Nagpapaniwala itong mga Duterte at yung mga kanilang mga supporters sa chismis ni Trillanes at ni Llamas. Anong basis ng kwento ni Trillanes at ni Llamas? Haka-haka nila. Nabudol si Duterte ni Trillanes. Malamang sa malamang. Ba't siya naniniwala kasi kay Trillanes? Ba't sila kumaagad sa chismis ni Llamas? At isa pa, mga kutsero, alam naman nating lahat na sa sobrang bait ni PBBM, kahit winalanghiya siya ng pamilya ng Duterte, tinatrato pa rin niyang kaalyado tong mga to. Ba't hindi siya maipag-usap ng diretso? Bakit dinadaan niya dito sa puro pagkukuda ng bangag, etc., whatever. So, ibig sabihin, mga kutsero, they're not really interested na maipag-usap. Gusto rin nilang magpa-distab. Gusto rin nilang destabilization. And mga kutsero, destabilization is not started in the military. Hindi yan nag-uumpisa sa military. Ang distab, nag-uumpisa yan sa citizens, sa taong bayan. At kapag nag-umpisa na ang citizens na wala na ng tiwala sa leader, sa pangulo, sa mga inelect nitong mga tao, si military are going to choose. Mamimili sila. Susunod pa rin ba sila sa kanilang commander-in-chief
or poprotektahan nila ang citizens. Alam niyo ba ang mandato ng konstitusyon? Is to protect the citizens. Bakit? Alam niyo ba kung bakit ang nakasuot sa Constitution, yung Commander-in-Chief is the President of the Philippines, which is a civilian? Kasi the civilian should have supremacy over the military. And the ultimate representation of a civilian is the President of the Philippines. Kaya ang Commander-in-Chief ng military is the President. Ngayon, kapag nawala ng tiwala ang taong bayan sa presidente, poprotektahan ng militar ang citizens, hindi ang presidente. Kaya itong ginagawa nilang to, yung distab na tinutukoy nila, hindi nila yan tinatarget sa militar. Wala silang pake sa militar. Because the constitutional duty of the military is to protect the state and its citizens, not the president. So ang gusto nila, sirain ang tiwala ng taong bayan sa presidente para hindi na nila kailangang magpa-impeach. People power 3 na lang. Ganun. Kaya ang ang drama nila, presidente, bangag, adik, etc., etc. Ganyan din ginawa niya sa mga ibang kalaban niya before, di ba? Ni Digong. In fairness kay Digong, magaling siyang gumawa ng kalaban. Magaling siya sa propaganda. Magaling siyang gumawa ng kalaban. Para hindi siya mabatikos masyado, during his term, ginawa niyang kalaban ng mga dilawan. Nung kulang ang propaganda laban sa dilawan, ginawa niyang kalaban mga NPA. Nakalaban naman kasi na talaga yun. Noon pa. Pero, hinighlight niya lalo yung pagiging kalaban nila. Ngayon, ang gagawin niyang kalaban, itong presidente. Para malayo sa kanya yung issue. Or sa pamilya niya yung issue. Yan yung sinasabi nilang political genius. Master strategist, art of war. Yun. Kaya itong sinasabi nito ni Raul Manuel, palpak yan. Ang pangit ng batikos niya. Hindi ubra yan. Dapat, ang tinutukan niya, itong People's Initiative para sa Mindanao Secession. Bakit? O Raul Manuel, kung napapanood mo tong video na to, kumuha ka na ng tip. Kumuha ka na ng tip. Oo, bahala ka. Pero one time ko lang sasabihin to. Kumuha ka ng tip. Kumuha ka ng papel at ballpen. Kasi ang gusto niyang gawin sa Mindanao Secession ay People's Initiative. People's Initiative. Yan ang gusto niyang gawin. Sa Mindanao Secession. At si PRRD, ilang beses nang lumabas na kumukontra sa People's Initiative. Kasi ang sinasabi niya, ang nasa likod daw nito ay si FL Marcos at Martin Romualdez. Yan daw ang nasa likod nitong People's Initiative. Sabi ni Digong. Hindi naman natin confirm yan. Pero ang confirm ngayon, si Martin Romualdez ang nasa likod ng People's Initiative. Bistado huli ng pirme. Sinabi ko na sa inyo yan before, di ba? O meron mga hindi naniwala sa akin. O yun ngayon ang sagot. Sinabi ko na sa inyo, umpisa pa lang, ayaw nyo maniwala. O yan, lumabas tuloy. Sabi niya, bakit pumasok sa utak nyo yung People's Initiative? Anong nakain nyo? There's nothing wrong with the Constitution. The environment of the Philippines seem positive. Walang problema. Alam niyo talaga si Digong, full of contradictions to The environment of the Philippines seems to be positive. Positive daw, sabi ni Digong. Pero may drama sila nung linggo. May one opposition silang drama. Ino-oppose niyo yung positive developments ng Pilipinas.
Walking contradiction talaga to si Digong eh. Walking contradiction. Ayan, galit na galit yan sa People's Initiative. Ulit ng Davao, aarestuhin daw niya yung mga nagpi-People's Initiative. Bakit ito yung tinutukan mo? Bakit ito yung dapat mong tutukan? Kasi napaka-ipokrito ni Digong para sabihin na magpapa-People's Initiative siya para sa Mindanao Secession. That's double talk. Ano sinabi niya? Oh. Magpapaano daw siya? Signature campaign. Through Alvarez. At alam naman natin kahapon na pag-usapan natin si Alvarez matagal na siyang gustong kumalas ang Mindanao dahil China is knocking. China's knocking, guys. Ayun. Pero anong sinabi ng Mindanao? Ito ang sabi ng Mindanao. Mindanao lawmakers reject proposed Mindanao secession. Ay, hindi. Isa ka lang, Alvarez. 299 kami. Marami sila eh. Pag isa lang si Alvarez, hindi uusad to, guys. Hindi uusad to. Ito sabi ng mga Mindanao people. Mindanao congressmen. The statement of the president, former president, and former speaker of the House, former president was 6 years president in our country. There was no call for an independent Mindanao. Speaker Alvarez was 3 years Speaker of the House. There was no call from him on seceding Mindanao from the Philippines. So now they're not the president anymore or the speaker, and then they don't want to give a chance to President Marcos. Under Davao Pilipinas, it's only 1.5 years. And 1.5 years, correct, of his term. So we have to give a chance to the president, and therefore any statement about seceding independent just tries to really bring up stoke the fire, because it is also true that Mindanao does not also really get a big part of the budget. But ever since Ruben Canoy, my mayor of Cagayan de Oro, put this up, there has been presidents have been trying to be able to increase more budget, but not as what we would like this to be done. So that means that we do not want independence, but we want additional budget for the land of promise. Malayo kami. We are far from the centers of power and governance. And that is why now, with President Duterte and Speaker Alvarez saying that, I tell you, many who have also felt the poverty in Mindanao has some sympathy for this. But I am saying that let's give a chance to this administration with President Bongbong Marcos, who is inclusive, including Mindanao, to be able to provide to fulfill the promise of Mindanao. And I am confident that with the President, we will be able to increase more budget, especially we're going to the budget process for this coming August, to precisely to stop this kind of, trying to, have a heated, you make our people, go on this and think about it. To be able, through progress, through development, stop all this kind of proposals, because we want to be strong, united Philippines. Thank you. Yun. So yung mga kongresista ng Mindanao, we're not talking about Davao only, as in Mindanao. Kontra doon. Ayaw nila. Partida, mga kutsero, ayan si Rufus Rodriguez, dilawan yan. Partida. Pero nakakatawa lang na sinabi din niya na
let's give the bagong Pilipinas a chance. Oh. Alam niyo, ito pa yung nakakaano dito, ito pa yung nakakalungkot dito. Marami doon mahihirap sa Mindanao. Pero ang Davao City First District nakakuha ng 51 billion. Imagine. Naghihirap daw ang Mindanao. Naghihirap, guys. Pero ang budget na ibinigay saan ba to? Sa First District ng Davao City under Congressman Pulong Duterte umabot ng 51 billion. Tindi, di ba? Ba't ganun? Bakit ganun? At alam niyo kung bakit medyo mabait ang mga taga Mindanao kay PBBM this time around, not unlike before, but mas mabait. Kasi mga kotsero, pakita ko lang sa inyo to. 2.4 trillion pesos worth of infrastructure projects ang ipapasok sa Mindanao. Ito yung inclusive. Lahat maikinabang. Mindanao growth pushed with 2.4 trillion infra projects and strategic investments. According to DOF Secretary Benjamin E. Jokno, an indicative 2.4 trillion, trillion mga kotsero, trillion. Hindi billion yan. Trillion na halaga ng proyekto ang nakaumang na, nandiyan na, papapasukin na diyan sa Mindanao. Hindi lang yan, hindi lang First District ng Davao yan. Buong Mindanao yan. Ano yung mga proyekto na papasok? 100 kilometer Mindanao Railway Project itutuloy na finally. Fina-finalize na yung right of way, buti na lang. Naasikaso na yung right of way. Davao Public Transport Modernization Project, 73.9 billion. Yan na, ADB ang nagpondo. Digital Infrastructure in Mindanao, Department DICT, shared that more than 1,500 free Wi-Fi sites have been deployed and about 1,200 digital transformation centers have been established. Magkano ang pondo para sa renewable energy sa Davao next year? 543 billion. Buong Davao. Buong Davao, hindi lang Davao City, buong Mindanao, hindi lang Davao City First District. Tapos gusto niyo pang bumukod? Gusto niyo pang bumukod? Talaga? Kaya niyo ba yung 2.4 trillion development sa Mindanao ng kayo-kayo lang? Or lalapit kayo kay Mother China para mapondohan yung mga gusto nyong gawin dyan? Sheshe! Sheshe! Sheshe. Kaya pala, kaya gusto ng solohin para makapag-partner kay Mother China, no? Sheshe. Itong sinasabi ni Raul Manuel na tawag dito, gagawing escape bunker, etc. Wala yan, maliit na bagay yan. Walang yan. Andaling i-debunk niyan eh. Hindi naman lang inisipan ng konti ni Raul Manuel to eh. Pero alam niyo mga kotsero, yun. Yun yung talaga yung paano nun, yun yung doon na papunta yun. Malabo naman mangyari din eh, in the first place. Malabo mangyari. Sino ba namang aayaw sa 2 trillion na development fund? Diba? Sinong tatanggi sa 2 trillion na development fund? At ready na yun ha. Nakaumang na. Papasok na lang, nandyan na. Yung iba doon naumpisahan na.
Ay yung pinramis ni Digong na na Mindanao Railway na popondohan daw ng China. Ano nangyari? Wala nangyari, di ba? Wala nangyari, di ba? Ganun talaga kapag kapag ay pagkaibigan kasi si Xi Digong sa China. Wala nangyari dun. Doon sa Mindanao Railway. Diyos ko, wala nangyari. Ilang city nga lang nga yun Tagum. From Davao City papuntang Tagum. Yun lang yun. Maikli. Pero ano nangyari? Wala. Wala. Nga. Tapos, 51 billion. Ano nangyari sa 51 billion? Wala. Nga. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo, ha? Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At magkita-kita po tayo bukas muli sa Coach Jared Live. God bless you. And see you next time, guys. Bye!